Anong ingay mo? Masakit ang ulo ko. Sino? Ay, ang taba mo pala. Ang Panginoon ng palasyo, dala niya ang pagkain para hindi ka magutom. Ikaw ang pagkain. Ako ay isang tao na masaya. Ang Panginoon ng palasyo ay ipinadala upang tulungan ka. Talaga namang mahusay pumili ng lugar ang matandang ito. Sige na, walang natirang bausi. Sobrang kuripot naman ito. Ikaw lang ang tumutulong sa akin. Wala kang alam. Nang naglalakad ako sa iyong din. Hindi mo pa alam kung saan ka umiinom ng Wang Yuso. Oh, kaya pala akala mo ang galing-galing mo. Siyempre, kaya kong ipakita ang aking kakayahan. Magpalabas ka ng kaunting pera para gastusin ko. Anong galing sa pagpapalit ng pera? Ang tunay na malalakas ay kumikita gamit ang kanilang sariling mga kamay. Hiray, basura. Sino ang tinutukoy mong basura? Ulitin mo nga. Tumayo ka dyan. Hey, hintayin mo. Huwag mong kalimutan, hindi pa nalinis ang pagkakasala ni Shen Qingwan sa orihinal na kwento. Bakit nagmamadali? Kumain ka muna. Dumating ka ba para magtrabaho o para maglibang? Kung malaman ito ng Panginoon, tiyak na babawasan niya ang aking magandang kapalaran. Sinasabi ko sa'yo, Meng Xiao lang, kung manglilinlang ka sa ina, ay, tiyak na may mangyayari sa'yo. Hihilahin kita sa buhok mo. Sige, ang tapang mo talaga. Ipapakita ng kasama ko ang lahat ng kanilang mga paboritong ulam. Ginoo, kayo po. Itong manok na ito. Kakatapos ko lang bumili, balak kong pakuluan para gawing sabaw. Masarap ang pakuluan ng sabaw, masustansyang sopas ng manok. Tumahimik ka muna, talagang isusubo kita. May galit ako, may galit ako. Ay laldanal, magandang espiritu ito, mas mabango ito kaysa sa mga lumang buto sa Yuming Hall. Uy, tingnan mo yung katabi, yung nakabihis ng itim, ang taas ay angat. Pero mukha siyang malamig, parang frozen tofu. Bakit mo naman naisip na gusto mo siya? Anong sinasabi mo dyan? Ako ang tunay na babae dito. Pero kung gusto niyang araw-araw na bumili ng spirit bonus para sa akin, hindi naman ito imposible na pag-isipan. Mabuti. Mukhang hindi masyadong matalino ang batang ito. Bakit ka nakatingin, hindi ka pa nakakita ng ganitong kagandang manok? Parang narinig kong nagsasalita ang manok na yon. Siguradong pagod na pagod ako kaya nagkakaroon ng mga guni-guni. Ang mga guhit sa token. Parang nakita ko na ito dati. Sino ba talaga ang batang baliw na ito? Tingnan mo ang impormasyon tungkol sa dalagang iyon at ang palamuti sa kanyang bewang. Anong nangyayari dito? Nahuli ng isang manok ang Ginoo, hindi ba ako nagkakamali? Huliin siya, ay. Hawakan niya ang aking kamay, masakit ang aking tainga. Anong nangyayari sa tainga nitong sisiw na to? Naging espiritu na ba? Isang pangkat ng mga walang kwentang tao. Bitawan mo ako, alam mo ba kung sino ako? Ako ay si Gulugada, ang Panginoon. Ay, ang galing mong makipaglaban. Bakit dati sa Jiuyu Spirit Realm hindi ko napansin na ganito kakalakas? Kung hindi lang dahil sa pagnanakaw ng Immortal Pill at nahuli ka sa akto, ngayon, naglalakad pa rin ako ng matatag. Bakit bigla kang sumugod at nagalit sa kanya? Yung bagay na yon, pwede bang suriin? Sige, pero mag-ingat ka. Huwag magdulot ng kapahamakan. Tumingin ka na lang sa mga nangyayari. Hey, may puso ang mga tao. Huwag kang makipagtalo sa isang manok. Hindi siya nakakaintindi. Ako na lang ang humihingi ng tawad para sa kanya. Ang iyong manok, humingi ng tawad ka sa binatang ito. Hindi siya ang unang nag-check ng token. Bakit ako ang hihingi ng tawad? Hindi naman ito tungkol sa kung makakarating. Kung hindi makakarating, lahat ng espiritu ay ibabawas. Iyan gagagagada. Sabi niya, pasensya na. Mali siya, susunod ba ay mangangagat pa? Hindi ko sinabi na mangangagat pa siya. Saan galing yung palatandaan sa bewang mo? Nakuha ko lang. Gumawa ka ng isa, tingnan ko. Sa susunod, bantayan mo ang manok mo. Huwag mo akong hayaang makita itong mangagat. Nakakatakot ang lalaking ito. Pinuno ng Jinyue. Tama ba? Medyo interesante. Anong nangyari? Gusto mo bang maghintay na lang siya para suriin ako? Sobrang pasibo. Kung hindi darating ang mga tao mula sa duke ng bansa para hanapin ako, hayaan kong sila ang maghanap sa akin. Una, ipakalat ang balita na palagi kong nararamdaman na may mali sa loob ng mansyon para mapaniwala nila na tuwing hating gabi nakikipag-usap ako sa kung anuman. Ay, Lola. Narinig mo na ba? Yung anak babae ni Duke Go sa templo ay namatay na 3 araw na. Pero nabuhay ulit. Totoo ba? Sabi ko, hindi ba siya galing sa probinsya? Tama nga, hindi ba? Narinig ko na pagbalik niya, palagi niyang sinasabi na may mga bagay sa bahay na hindi tama. Nagtatanggal ng ingay sa likod bahay kahit madaling araw. Narinig ko na sa unang araw niya sa bahay. Nagkagulo siya sa kusina. Totoo ba? Hindi ka naman dapat magkalat ng chismis. Talaga namang mahusay magpanggap. Tumahimik ka. Talagang may naniniwala.
Maghintay lang kayo, sa loob ng 3 araw tiyak na may dadalaw sa General ng Estado. Ngayon gabi talaga ang gulo. Siyempre, talagang magulo, dapat buwang palabas. Magtiwala kayo, hindi makakalusot kahit isa man sa mga nanakit sa'yo. May makakatulong na ilabas ang lahat ng sama ng loob mo. Talagang marunong kang magkwento. Huwag magsalita, may tao na pumasok. Nakikita mo ba talagang nagsusunog ng papel at nagsasalita pa sa hangin? Sasabihin ko lang, umalis ka na. Huwag kang mapansin. Hindi ka ba natatakot na talagang may mahuli? Kung ano man ang mahuli, kaya kong ipaliwanag ang sanhi at bunga nito. Nabalitaan mo na ba? Gandang binibini, sa bakuran, nag-ilaw ng papel sa kalagitnaan ng gabi at nakikipag-usap sa hangin. Sabi ni Uncle Wang na nagbabantay sa gabi, na siya mismo ang nakakita, na ang apoy ay kumikislap-kislap. Mas mabuting huwag nang sabihin pa. Nagawa na rin ang pugon, nakapagpanggap na rin ang ingay. Sa katotohanan, dapat na sanang pumunta ang mga tao mula sa tahanan ng general. Malapit na talaga itong matapos. Ginoong Ginoo, nandoon ka nga pala. Talagang ang nandito ka. Anong sinasabi mong pupunta? Sino ang Ginoong Ginoo? Hindi ba ako patay na? Mahal na ginang, nagbibiro ka. Inutusan po ng ginang na kunin kayo pabalik sa bahay. Kukunin ako pabalik sa bahay. Hindi ba ako iniwan nyo sa Corbata Hill? Bakit ngayon ay nandito kayo para kunin ako? Nagkamali, hindi nakita ng mga tagapaglingkod noon. Akala nila wala na kayo. Ayos lang, hindi naman ito pagkakaintindihan. Naiintindihan ko. Salamat, Ginoo. Kaya yung nangyari sa akin na itinulak sa lawa, pagkakaintindihan din yon. Sa tingin mo, huhulihin ka nila ulit at papatayin. Sila ang papatay sa akin. Anong sinasabi mo, Ginoo? Anong itinulak sa lawa? Ikaw ang nagkamali sa iyong sarili. Ako ang nagkamali. Bakit narinig ko na itinulak ako ng ikalawang dalaga? Iyan ay mga sabi-sabi ng mga tao. Ang ikalawang dalaga ay napakabuti. Paano siya gagawa ng ganitong bagay? Anong makukuha ko sa pag-uwi? Nandito ako sa labas, maayos naman. Bakit ako susunod sa iyo para magdusa? Mahal na ginang, pakiusap. 10 beses ang buwan ng sahod. Tanging ako ang may karapatan. Pipiliin ko ang mga katulong at mga alila. Bakit parang namatay na ang mahal na ginang na ito? Parang ibang tao na siya nang bumalik. Talaga namang matapang ka. Bakit matatakot na magsalita? Ngayon, may kailangan siya sa akin. Kung hindi ko siya hihinan ng higit ngayon, wala na akong pagkakataon. Sige, susundin ko kayo. Basta't handa kayong sumama sa akin pabalik sa bahay. Lahat ay pwedeng pag-usapan. Mas mabuti na yan. Bakit parang mas mahirap pakisamahan ang panganay kaysa sa pangalawang anak? Gusto mo bang bigyan ako ng takot? Sayang, mali ang taong napili mo. King Juan, sa wakas ay bumalik ka na. Nabahala na ako sa'yo. Bodong bata, ako ang nanay mo. Hindi ba ang nanay ko ay nasa probinsya? Bakit naging asawa ng duke ng bansa? O sinasabi ba talaga nila na ganoon ako? Na naipagkamalang iba, mga dati ng kalokohan? Oh, kaya pala ito ay hindi pagkakaintindihan. Kaya't nakahina ako ng maluwag. Akala ko talaga ako ay naipagkamali. Kung ganun nga, wala akong mukhang maipakita dito. Ayos lang, mas matindi pa ang kabaliwan mong kung few kaysa sa akin. Yan ay tinutunan ko sa hukom. Bakit hindi pa rin namatay itong walang hiya? Parang ibang tao na nga. Ang saya ko na nakabalik ka, ate. Ako ang may kasalanan sa nangyari noon. Nakalunod ka. Anak, hindi yan ang totoo. Anong nahulog sa tubig? Bakit hindi ko maalala? Ate, alam mo ba kung sino ang nagtulak sa akin? Hindi ko alam. Ay naku, ate. Bakit ang puti ng mukha mo? May sakit ka ba? O alam mo ba kung sino ang nagtulak sa akin? Hindi ko talaga alam, sadyang ginawa niya ito. CJ. Kakarating lang ni King Q. Siguradong pagod siya. Dalhin mo na siya para makapagpahinga. Pakiusap dito po, Ginoo. Sige, mauna na ako. Tama, kapatid. Sa ibang araw, kapag may oras tayo, pag-usapan natin ang mga bagay sa tabi ng lawa. Ang pagbabalik ni Shen King Q ay para sa aking kapahamakan. Miss, nandito na ang Kingi Courtyard. Magpahinga ka muna. Naiintindihan ko. Magsiwi ka na. Sige po, aalis na ako. Ang lugar na ito ay sobrang pangit. Wala pang maipagmamalaking pugad. Magtiis na lang dito, kasi hindi naman ako madalas dito. Kung hindi madalas, saan ka titira? Pag nagulo ko na ang tubig sa pamilya Shen, saka ako lilipat. Hindi ko na nga pinapahalagahan ang yaman ng pamilya Shen. Biglang naging prinsesa ka, medyo nakakagulat pa rin sa akin. Hindi ko naman ito gusto. Tama na, huminto ka. Bakit siya na naman? Ngayon, tapos na. Paano siya nandito? Siya yung nag-check ng token. Nga, ang swerte naman. Ha, ikaw na naman. Ikaw ay mula sa tahanan ng prinsipe ng bansa. Talagang para sa akin ang dalaga. Anong masama doon? Saan mo nakuha ang palamuti sa bewang mo? Sabi ko, nakuha ko lang. Kung ayaw mong maniwala, okay lang. Saan mo ito nakuha? Sa tuyong balon. Bakit hindi mo sabihin na hinukay mo ito mula sa libingan? Ang mga guhit sa token ay mga kulubot ng mga espiritu. Ano ba talaga ang pinagmulan ni Shen Qinyuan? Sabi ko, Ginoong Xiao.
Ayos ka lang ba? Ayos lang, alis na ako. Sandali, anong nangyari? Bakit nagsasalita ang iyong manok? Narinig ko ang manok na nagsasalita. Mali ka, Xiao Darren, haha. Ito ay isang itlog, naniniwala ka ba? Pasensya na, salamat sa'yo. Sige, nahuli mo ako. Talagang nagkaroon ng talino ang manok na ito. Duksya o lang, ipinagkanulo mo ako. Tumahimik ka, kung hindi, lulutuin kita. Hindi na ako magsasalita. Hindi ka ba natatakot na baka ko itong hulihin at sunugin bilang engkanto? Natakot ako, pero hindi mo ba nahuli? Pwede kong hindi siya hulihin. Pero kailangan mong pumayag sa isang bagay. Talaga bang anong bagay? Hiram mo sa akin ang token mo para pag-aralan ko ng ilang araw. Sige, pwede kitang payagan, pero ibalik mo ng maayos. Walang anuman. Aalis na ako, aalis na ako. Parang medyo mainit. Siguradong pagod na ako kamakailan. Bakit ka tumatakbo ng ganun kabilis? Hindi naman siya kakain sa'yo. Anong alam mo? Sobrang lakas ng aura ng lalaking yon. Naiipit na ako sa loob ng mahabang panahon. Oh, talaga? Bakit parang namula ka kanina? Sino ang namula? Nagmamadali lang ako at matigas ang ulo ko. Miss, ito po ang inyong tanghalian. Anong klaseng bagay ito? Mas mabuti pa ang kinakain ng baboy kaysa dito. Ito ang pagkain ng dalagang anak ng bahay. Ganyan ang pagkain sa bahay. Oh, ganito rin ang kinakain ng pangalawang dalaga. Sobrang labis na ito. Tara, hanapin natin sila at ipaglaban ito. Bakit ka nagmamadali? Walang kwenta ang makipagtalo. Tara, dadalhin kita sa kusina para makahanap ng masarap. Talaga bang may espiritu ang mga buto? Sapat na ang supply. Tara na, umalis na tayo ngayon. Nakita mo ba yung pinggan ng baboy sa tabi ng kalan? Nakita ko. Gusto mo yon? Hindi ko gustong kunin. Gusto kong gawin ang tama ayon sa langit. Sige, pumunta ka na. Saan galing yang manok? Akin yan, hulihin mo. Huwag mong hayaan na makuha nito ang paksiw. Ay, tinuklaw nito ang kamay ko. Para yan sa ikalawang dalaga. Kumusta, astig, di ba? Astig, gigil na gigil ang lakas mo. Noong mga panahong iyon, mas mahirap pa nga sa akin ang manghuhuli sa Yongming Hall, hindi ba? Mas mahirap pa yon kaysa dito. Ginoo, hindi maganda ang nangyari. Yung manok sa bakuran ng malaki at maliit na prinsesa, nakapasok sa kusina at nanghuhuli ng pagkain. Hindi lang tinangay ang sarsana para sa ikalawang prinsesa, kundi nadumihan pa ang ilang ulam. Sabi niya, bagong dating pa lang niya, ay nakagawa na agad ng gulo. Nanay, tingnan mo, talagang galing siya sa probinsya. Wala siyang alam sa asal. Pumasok pa siya na may sirang manok. Anong klaseng asal yan? Shen Qinyuan, sobrang hindi ka nakakabuti. Anong nangyari, Ginang? Anong nangyari? Pinapapunta mo ang manok mo sa kusina para magnakaw ng pagkain. May mukha ka pang magtanong kung anong nangyari. Walang nakaw na pagkain. Hindi ito nakaw. Pinakuha ko lang siya. Walang mantika ang pagkain na dinala ng iyong katulong. Kakabalik ko lang. Kailangan kong magpalakas. Hindi ba't ako itong dalagang ito? Punta sa sariling kusina para kumuha ng kaunti. Kailangan pa ng pera. Hindi mo dapat sabihin yan, ate. May mga alituntunin ang bahay. Ang alituntunin ay totoo, ang tunay na anak ay kinakain ang pagkain ng baboy. Ang peking anak ay sinasamba tulad ng ninuno. Shen Qinyuan, nagiging baliw ka na ba? Sige, sabihin mo nga, bakit ang pagkain ko bilang isang dalagang anak, mas mababa pa sa alipin? Ang galing mong sabihin, depensahan mo siya. Patayin mo siya kung kailangan. Dali, itapon mo na itong siraulong manok na ito. Walang ganitong hayop sa bahay. Hindi pwede yan. Niligtas niya ang buhay ng aking guro. Nang magising ako sa Guzongpo, nakasalalay sa kanya ang dahilan kung bakit ako nakaligtas sa pagkain ng mga ligaw na prutas. Kailan pa ako nagbigay sa'yo ng ligaw na prutas? Magpanggap ka na lang na nakikipag-arte. At saka, itong manok ay may pakiramdam. Nakakakita sa bahay at sa paligid. Sa susunod, pagkain ay para sa ikalawang dalaga. Ingat ka sa iyong espada. Madam, ingat po kayo. Huwag tanggalan ng buwan ng bayad Sobrang hindi ito matibay para sa ganyan. Ano naman? Ang ganitong mga paraan sa likod ng bahay ay hindi tatagal sa Nine Nether Realm. Ano ang susunod na gagawin? Siguradong hindi nila isasara ang Shanfanxiu. Ayos lang, kulang pa nga ang kasiyahan para sa akin. Kung hindi sila darating para makialam. Ang boring ko naman, bakit pa ako nagalit? Nagalit pa sa ninuno ng lugar na ito. Miss, may problema. Naawala ang hairpin ng ikalawang ginoo. Naawala ang kanyang hairpin. Bakit ako ang hinahanap? Sabi ng ginang, sabihin mo, pumunta ka sa lobby. Nandun silang lahat. Gusto nilang siraan at lokohin. Ay, pareho lang ng nakasanayan. May gulo na naman. Tara, tingnan natin. Ang saya-saya mo naman. Siyempre, di pa rin ganito kasaya sa Nine Palace. Bakit ka nakaluhod? Galit na galit si Papa. Anong nangyari? Tanong mo pa kung ano. Nawala ang jade hairpin ni Mingzhu. Ikaw ba ang nagnakaw niyan? At nagdadahilan ka pa? Sino pa ba kundi ikaw ang pwedeng mangupit? Kapatid mo lang ang pwedeng gumawa niyan.
Kung gusto mo, ibibigay ko na lang sa'yo. Bakit pa magnanakaw? Tanggapin mo na lang. Sinasabi niyo na nagnakaw ako ng jade hairpin. May ebidensya ba? May ebidensya, pinapahanap ko na sa bakuran mo. Maya-maya, makikita na yan. Tingnan natin kung paano ka pa makakapagpalusot. Sige, hanapin mo lang. Nahanap na ng Ginoo at Ginang. Nakita ito sa ilalim ng una ng dalagang ito. Tingnan mo, paano mo pa masasabi na hindi mo ito ninakaw? Nahuli ka na sa akto. Anong masasabi mo pa? Buwisit na bagay. Hala, matigas pa rin ang ulo. Ganun ba talaga ang pag-aakusa nyo? Ayos lang ba? Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, hindi ako naglagay ng jade hairpin. May tao na sadyang nag-akusa sa akin. Pero mali ka, malinaw na nakuha ito mula sa ilalim ng iyong unan. Kung nakuha ko ito mula sa ilalim ng iyong unan, ibig sabihin, ako ang naglagay. Kung ilalagay ko ang jade hairpin sa ilalim ng iyong unan, hanapin mo ulit, kasalanan mo na rin na nakawin. Hindi ba ako nagkakamali? Alamin mo lang, malalaman mo. May fingerprint sa hairpin. Maghanap ka ng marunong dyan. Sino ang nakahawak? Malinaw na alam. Anong kalokohan yan? Nakikita kong gusto mo lang magpaliban ng oras. At saka, ang jade ay may espiritu. Sino mang humawak nito ay may alaala. Bakit hindi tayo maghanap ng isang albularyo para magdasal? Para ang jade na hairpin ang magturo kung sino ang nagnakaw. Saan ka naman makakakita ng ganitong bagay sa mundo? Ay naku, ate, bakit ang pangit ng kulay ng mukha mo? Hindi ba't ikaw ang naglagay ng hairpin na yan? At saka sinisisi ako. Bakit ko naman gagawin yan? Sino ang nakakaalam? Marahil natatakot kang bumalik ako at agawin ang pwesto mo. Sa katunayan, ako ang tunay na dalagang bayan. Ikaw ba ay hindi? Tumahimik ka, anong totoo at ano nang hindi? Si Mingzhu ay anak ko. Oh. Paano mo nasabing nandoon ang jade hairpin sa ilalim ng unan mo? Madali lang, tanungin mo ang mga naghanap sa bakuran, malalaman mo. Sino ang pumasok sa kwarto ko kanina para maghanap? Noong hinanap niyo ang kwarto ko. May nakita ba kayong kahina-hinalang tao na pumasok? Wala naman, yung jade hairpin na yon, siguro tumubo lang at pumasok sa sarili nitong paraan. Mag-report ka na, ipasuri sa opisina. Siyempre, hindi pwedeng ipaalam ang kahihiyan sa bahay. Ano nang gagawin natin? Akala ko pa naman na injustice ako. Anong gusto mong gawin? Kung ganito, sige, babayaran na lang ng nakababatang kapatid ko ang kalahating taon niyang baon bilang kabayaran. Basta mahanap ang pang-adorno. Ayos na ang bagay na to. Sige na, kung sinabi na ng tatay. Kaya itigil na natin, kung may iba pang magbintang sa akin, hindi na ako magiging mabait. Ayos lang, sa isang iglap na ibalik mo sila. At saka muntik na nilang maipit si Shen Mingzhu ng kalahating taon na renta, maliit na bagay. Ganyan lang ang mga paraan nila, naglakas loob pang magpakitang gilas. Ano ang susunod? Siguradong may gagawin pa sila. Sige, hayaan mo silang dumating. Kulang pa nga ang kasiyahan para sa akin. Ang mga kapatid mong ito, sobrang hindi sila sapat. Bumalik na ang tunay na kapatid pero hindi man lang tumingin. Ayos lang na hindi pumunta. Para maiwasan ang abala. Hindi pwede yan. May isang hangarin ang orihinal na may-ari, na makilala siya ng mga kapatid. Kung ayaw mong alagaan siya, hindi mo maayos ang mga kapatid. Hindi matatapos ang tungkulin. Hindi sapat ang mabuting kapalaran. May hangarin pa ang may-ari ng hardin. Bakit hindi ko alam? Hindi mo naman sinuri ng mabuti ang mga talaan ng gawain. Sinasabi ko sa'yo, maraming mga kinakailangan sa misyon. Sige na, alam ko na, ilang mga kapatid lang naman yan, madali lang. Siyempre, madali lang yan. Pinakamahusay ako sa pag-asikaso ng mga lalaki. Sigurado ka bang ang ibig mong sabihin sa pag-asikaso ay yung iniisip ko, na ganung kahulugan? Sige, hulaan mo. Nagsisimula na akong makaramdam ng awa para sa mga binatang yon. Uy, narinig mo na ba? Bumalik na ang dalagang ito. Aling dalagang mayaman, yun bang kinuha mula sa probinsya? Tama ba? Narinig ko, napakaastig niya. Pinaiyak pa ang pangalawang dalaga. Totoo ba yon? Akala ko, mahina lang siya. Yung probinsyang batang walang alam. Pinaiyak si Shen Mingzhu. Medyo interesante ah. Hahaha. Ito ang kapatid kong magaling. Bakit parang hindi siya masyadong matalino? Sino ka? Ako ang ikaapat mong kapatid. Ay, ito ang pang-apat mong kuya. Medyo maayos naman ang hitsura. Tumahimik ka, huwag mong takutin siya. Mas siya pa ang dapat matakot sa akin. Magtipid ka na lang, dito ka na nakatira. Sobrang malayo naman nitong lugar. Maliit pa ang bakuran. Muling lumana ang mga gamit. Maganda naman, gusto ko pa nga. Anak na pang-apat, anong maganda? Pakiusap, dalhin mo yung bagong set ng kasangkapan sa bahay namin. Salamat, Kuya Sham. Kuya Sham, napakabuti mo sa akin. Yenan, wala naman. Ikaw ang aking nakababatang kapatid, di ba? Kung may mangbuli sa'yo, sabihin mo ang pangalan ko. Pangit ang itsura, pero walang silbi. Bumalik ka na, Kuya. Ate, nandito ka rin pala. Ate, bakit mo pa pinapangalagaan ang manok na yan? Masama ang swerte sa bahay ang ganitong hayop. Saka may kuto ang manok.
Baka mahawa pa tayo. Sino ang sinasabi mong may kuto? Aking ina, araw-araw akong naliligo. Mas malinis pa ako sa'yo. Binudburan ko siya ng mga pasa sa mukha. Huwag magpadalos-dalos, huwag magpadalos-dalos. Pero siya ang nakatulong sa akin. At araw-araw din siyang naliligo. Mas malinis pa siya sa ilan sa mga tao. 8. Tingin mo, parang wala namang mali sa sinasabi ni Kinyon. Mukhang may isip itong manok. Kung wala kang gagawin, umuwi ka na muna. May kailangan pang pag-usapan kami ni ate. Sige, hindi ko na kayo istorbohin, ate at kuya. Sinasabi ko lang, parang hindi kayo bagay ni Mingzhu. Ayos lang, hindi naman siya interesado sa akin. Ayaw ko rin sa kanya. May personalidad siya. Gusto ko na kapag inapi kanya ulit. Sabihin mo lang kay Kuya Si. Talaga, Kuya Si ang bait mo. Siyempre, nagmamalaki lang. Kapag nag-away na talaga, hindi pa alam kung sino ang tatamaan. Bibigyan kita ng masarap na pagkain mamaya. Naghihintay ako, salamat Kuya Si. Ingat ka, Kuya Si. Saan pa naman ito papunta? Ang bilis namang naayos si Kuya Si. At nandyan pa si Kuya San. Kuya, mag-enjoy ka lang. Alaman na ng mga matatanda. Sinasabing ang panganay na anak na babae ng tahanan ng Zen Gugong na si Shen Qinyuan ay ipinanganak na naligaw ng yakap at lumaki sa kanayunan. Ilang araw na ang nakalipas, nahulog siya sa tubig at ang kanyang bangkay ay itinapon sa Kuchongpo. Ngunit kinabukasan, siya ay muling nabuhay. Muling nabuhay. Sinasabi ng mga tao sa tahanan na nagbago ang kanyang ugali pagkatapos mamatay at muling mabuhay. Noon, mahiyain at duwag. Ngayon, medyo maingay na. Talagang medyo maingay na. At saka, pagbalik niya sa bahay, hindi siya magkasundo sa ikalawang dalaga na si Shen Mingzhu. Ilang beses na sinubukan ni Shen Mingzhu na ipahamak siya, pero lagi siyang nakabalik sa kanya. May isa pang bagay, Ginoo, may nagsabi na nakita si Shen Qinyuan na nag-aalab ng papel sa bakuran sa gitna ng gabi at nakikipag-usap sa hangin, parang may kausap siyang tao. Ang pagsunog ng papel na pera ay, sinasabi ng mga tagapaglingkod, na pagkatapos niyang mamatay at muling mabuhay, palagi niyang sinasabi na nakakakita siya ng mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang tao, na nakakakita siya ng mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang tao. Ang mga guhit sa token ay nakita ko lamang sa mga sinaunang aklat. Hindi ba't may mga bagay siyang hindi ipinapahayag tungkol sa kanyang pinagmulan? Sige, alam ko na. Magpatuloy sa pagmamasid, iulat agad kung may anumang kaganapan. Si Shen Qinye. Sino ka ba talaga? Narinig mo na ba? Ang malaking dalaga ay talagang kahanga-hanga. Pinaiyak ang pangalawang dalaga. Tama ba? Noong dati, parang wala siyang gana. Hindi ko akalain na ganito siya kagaling. At saka, ang ikaapat na Ginoo ay nagprotekta sa kanya. Sino mang maglakas loob na magsalita ng masama tungkol sa malaking dalaga? Anong nangyayari dito? Uy, isa na namang gwapo, matangkad, pero sa mukha, medyo tanga. Parang may utang sa kanya ang lahat, no, Sanje? Meron akong mga pakwan dito. Gusto mo bang kumain, Sanje? Hindi na, yan binabalaan kita. Si Xiao Kang ay simple lang. Huwag kang magpapakita ng kalokohan. Kung susubukan mong saktan siya, hindi kita palalampasin. Anak na lalaki, anong sinasabi mo? Ako at si fourth brother ay tunay na magkapatid. Paano kita sisisihin? Huwag magpanggap. Susunod, nagkukunwari lang tayo para sa mga ganitong tao, na may malalaking katawan pero simpleng isip. Huwag na, ay nako. Huwag maingay, anong ginagawa mo? Bakit ang inat-inat mo? Pasensya na sayo. Kuya San, nadaya ka. Sobrang cute mo. Anong ginagawa mo? Hahaha, ang hindi ka aya-aya mo talaga. Uy, Kuya San, huwag umalis. Babalik si fourth brother mamaya na may masarap na pagkain, sabay tayong kakain. Hindi ako nagugutom, mas gusto ko ang masarap na pagkain, hindi talaga ako interesado. Sa totoo lang, parang hindi naman masama itong nakababatang kapatid. Medyo lang siyang magulo, at maganda pa siyang tumawa. Ayoko na. Isa siyang baliw na bata. Anong karapatan mong mag-isip? Sigurado ka bang tatahak siya ng daang yon? Nakausap ko na. Tuwing hapon, dumadaan si kuya sa daang ito. Sobrang nerd naman niya. Sabi ng matandang monk na ang mundo ay bilog talaga. Ang araw ang sentro ng universo. Ang mga bituin ay umiikot sa paligid ng araw. Sinasabi pa na ang tao ay nagmula sa unggoy. Patuloy lang sa pagsasalita. Kapag nahulog na ang tao sa mga sinasabi mo, tingnan natin kung paano ka makakaligtas. Ano nang ikinababahala, wala naman siyang lugar para magpatunay. Kapag nakareact na siya, tapos na ako sa kanya. Ang kapatid na ito ay sobrang galing. Ay nako, hindi ko na matandaan. Ito lang ang naalala ko. Yung iba, kapag naisip ko na, sasabihin ko na lang kay Kuya. Sige, kapag naisip mo na. Kailangan mo akong sabihan. Tiyak na sasabihin ko. Akala ko dati, yung kapatid na babae na ito ay galing sa probinsya. Hindi karapat-dapat sa katayuan ng panganay na anak ng Shen pamilya. Ngayon, mukhang talagang napakatalino ng kapatid na ito. Ito na ang panganay na anak na bumalik mula sa probinsya. Maganda naman ang kanyang itsura. Akala ko'y isang malambot na prutas lang siya. Yung nakasuot ng berdeng damit ay matagal nang nakatingin sa'yo. Hindi maganda ang kanyang tingin. At yung nakasuot ng rosas, kasama ng grupo ni Shen Mingzhu, saktong sabay na linisin. Dumating si Ginoong Xiao. Paano siya nakarating? Ganito ba kalaki ang mukha ng pambansang duke? Paano siya nakarating dito?
Hindi ito ang lugar na dapat niyang puntahan. Yan ye. Shen. Irlan, Ginoo Xiao, ang swerte, hindi swerte. Pumunta ako para hanapin ka. Ginoo Xiao, ano ba talaga ang nangyayari? Saan nanggaling ang iyong token? Sabi ko, nakuha ko lang. Bakit hindi ka naniniwala? Saan mo ito nakuha? Kubo ng mga patay. Talaga bang nakikita mo ang mga bagay na yon? Nagbibiro ka lang, di ba? Talagang nakikita ko. Maraming namatay sa kubo ng mga patay. Tinutulungan ko silang makamit ang katarungan. Ang iyong kapatid na si Ginoong Xiao. Paano kayo nandito? Kakalabas lang, agad na nakipag-ugnayan sa hitsura na ito. Ako ang may hinanakit sa babae. Tumulong siya sa akin. Gusto kong magpasalamat sa kanya. Pero hindi maganda ang reputasyon ng ate ko sa ganitong lugar. Hindi nyo karapat-dapat na pag-usapan ang reputasyon ni Miss Shen. Kung mag-imbento pa kayo ng kung ano-ano, huwag nyo akong sisihin kung hindi ako magpapigil. Sige, sasamahan kitang pauwi. Oh, CJ. Salamat sa iyo kanina. Walang anuman, ayokong magkamali ng pagkakaintindi. Oh, natatakot kang magkamali ng pagkakaintindi. Kitang-kita ko, parang gusto ka niya. Huwag magpanggap. Tama naman talaga. Kung hindi, bakit siya espesyal na pumunta sa'yo? Bakit siya nagpunta sa ganitong salu-salo? Hindi. Siguradong para sa token. Uy, sa tingin mo ba gusto ka ni Xiaoju? Huwag kang magbiro, naubos na ang mga hita ng manok ngayon. Iyan matigas ang ulo. Darating din ang araw na aamin ka. Nandyan ba ang dalagang ito? Ate, bakit parang isang maliit na bukirin ang bakuran na ito? At ito pang manok. Ate, maupo ka na. Ibubuhos ko ang tsaa para sa'yo. Hindi na. Nandito ako para makipag-usap sa'yo. Ate, sabihin mo na ang tungkol sa salu-salo sa mga bulaklak. Narinig ko na. Kakauwi mo lang sa bahay. Dapat mag-ingat ka sa iyong asal. Masama yan kung kumalat. Ikaw ang panganay na anak ng Shen. Dapat may anyo ka ng isang dalagang may pinag-aralan. Huwag kang makipag-usap sa mga walang silbi. Matuto ka ng mga gawaing pambabae. Magbasa ka rin ng libro para makahanap ng. Nakakainis na talaga. Mas marami pang sinasabi kaysa sa akin. Anong nangyari, kuya? Basta't pwede na lang magreklamo ang kuya. Tandaan mo lang. Tama ang sinasabi ng kuya. Naalala ko na lahat. Hindi maganda ang nangyayari sa dalagang ito. Miss Dalawa na lunod. Sabi nila ikaw ang nagpasok ng petisyon. Anong nangyayari? Ang sisisihin ay biglang dumating mula sa langit. Bakit hindi mo tingnan kung pupunta ang kuya mo? Sino ang sobrang pahirap na nagtulak sa'yo sa tubig? Nanay ay ate. Sinasaktan niya ako, galit siya sa akin na nagtulak sa akin pababa. Tiyak na si Binibining Segundo ay galing sa probinsya, si Shen Qinyuan. Ikaw ang nagtulak kay Mingzhu sa tubig. Bakit ka ganito ka maalalahanin? Mag-usisa muna ang may bahay bago magsalita. Anong tanong mo? Sabi na ni Mingzhu na ikaw ang nagtulak. Ikaw ba ang nagtulak kay Qinyuan? Siyempre hindi. Sino pa ba kundi ikaw? Dito lang kayong dalawa. Sino ang nagsabing dalawa lang kayo? Kanina ay nasa bakuran ako. Maaaring magpatunay ang kuya ko. Kanina ay nasa bakuran ako ng Qinyuan. Hindi siya lumabas. Baka naman siya ang nagtulak bago ka pumunta. Siyempre ganun niya. Sobrang labis na ito. Inuusig mo ang nanay mo. Huwag kang magpadalos-dalos. Tingnan mo ang kapatid kong babae. Sinasabi mong ako ang nagtulak. Anong kamay ang ginamit mo para itulak? Saan ka nagtulak? Ginamit mo ang kanang kamay mo para itulak ang balikat ko. O, itulak mo ang balikat gamit ang kanang kamay. Kaya noong nakatayo ako, nasa ang side ako nakatayo. Nakatayo ako sa aking kaliwa. Nagkamali ako ng alaala. Nakatayo ka sa kanan ko at nagtulak. O, sa kanan. Bakit sinabi mo kanina na sa kaliwa? Nalilito ako ng husto. Sobrang natakot ako noon. Hindi ko na matandaan. Subukan mong isipin muli. Nataranta si Mingzhu. Normal lang na hindi matandaan. Kapag nataranta, madali nang makasuhan ng iba. Kung kumalat ito, akala ng iba, ang pangalawang dalaga ng tahanan ng duke ng estado. Isa siyang taong marunong magdawit at magmalabis. Pero bakit hindi ikaw ang nahulog talaga? At sinisisi pa ang ate mo? Wala akong kuya. Wala rin akong sinabing wala. Lumapit ka, ano ba ang gusto mong sabihin kanina? Walang anuman, pakiusap, patawarin mo ako. Ang ikalawang dalaga ang nagsabi sa alipin na huwag magsabi. Ang ikalawang Ginoo ay bumaba mismo sa sarili niyang kagustuhan. Nais na siraan ang pangunahing Ginoo. Nagsisinungaling ka, napakababang alipin. Hindi nagsisinungaling ang alipin. Sasabihin ng ikalawang Ginoo na kapag natapos na ang usapan, bibigyan niya ako ng kasiyahan. Mahal kong Pearl, sobra mo akong nadismaya. Kakauwi lang ng iyong ate, at niloloko mo na siya upang siraan siya. Bakit ka naging ganyan? Wala, siya ang nag-akusa sa akin. Sabi pa niyang wala, nandito na ang mga saksi. Humingi ka ng tawad sa kapatid mo. Kapatid, pasensya na. Sige na, hindi na ako gagawa ng ganitong bagay. Baka talagang malunod ako. Hindi ito mahalaga sa nakatatandang kapatid. May mali, sobrang mali. Bakit palagi kong naiisip ang babaeng yon? Siguradong pagod lang ako kamakailan. Tiyak iyon.
May balita mula sa tahanan ng duke ng bansa. Inakusahan si Shen Mingzhu na itinulak ang dalaga sa tubig. Nahuli ng dalaga sa akto. Nahuli rin ang katulong. Si Shen Mingzhu mismo ang tumalon. Tinatanong ng dalaga ang mga detalye. Lahat ng sagot ni Shen Mingzhu ay mali. Si Shen Xiaojin ay umuwi ngayon at nagbago ang pananaw ng dalaga. Lahat ng apat na ginoo ay nagprotekta sa kanya. Naiintindihan ko na, Yinen. Mabait ang taong ito, si fourth brother. Sabi mo, magdala ng masarap na pagkain. Talagang nagdala, Denen. Talagang masarap ang karne ng pato na ito. Mas maganda ito kaysa sa mga handog ng Jiu Yujing. Kapag natapos na natin si Zhu at Shen Mingzhu, maaari na tayong umalis. Saan tayo pupunta? Kahit na nakakainis ang mga tao sa pamilya Shen. Talagang masarap ang inihaw na pato. Mani ng buto ng mani. Medyo mataray si Xiao Ju sa malaking hita. Pero hindi naman ganoon kasungit. Anong iniisip mo? Ako ang nandito para mag-supervise. Paano ka naman makakalimot na umalis? Anong nangyari sa'yo? Nabusog ka? Sandali, parang nakita ko na itong eksena before. Hindi. Mukhang maglalagay ka ng itlog, Denen. Shen Mingzhu, bukas sa oras ng Shen, may sorpresa sa templo ng mga Diyos ng lungsod. Mukhang ang inilabas mo ay isang hula na itlog. Medyo interesante. Ano sa tingin mo ang sorpresa? Saan ko ba alam na si Shen Mingzhu ang may kagagawan? Tama lang, huhulihin ko siya sa akto. May ginagawang gulo. Ako ang pinakamahilig magpasimula ng gulo. Hindi, mali yun. Kailangan mong mag-focus. Sa pag-iisip ng ginto, baka sakaling mangyari. Anong iniisip mo? Kung nakakagawa ako ng ginto, sana noon pa naging pinakamayaman na ako. Subukan mo, baka sakali. Kaya mo nang magpabagsak ng mga explosive egg at detox egg. Ano namang masama sa susunod na golden egg? Hindi ba't magkaiba yon? Yung mga yon ay may function. Yung golden egg ay material. Magkaiba, sa tingin mo darating ba talaga siya? Totoo ang nakasulat sa itlog. Dapat hindi ito mali. Narito na, umalis na. Sundan natin at tingnan. Tara na, sumunod ka ng mabuti. Mingzhu, sa wakas ay nandito ka na. Anong nagmamadali? Nandito na ako, di ba? Hintayin mong makuha ang mana. Tayo'y lalayo at magtatagumpay. Alam ko na hindi ka mabuti ang intensyon. Sang-ayon ka ba o hindi? Balang araw, ikaw ay magiging akin. Ayaw mo man, wala ka nang magagawa. Kaya pala may relasyon silang dalawa, nagpapanggap na inosente, ngunit lihim na nakikipagkita sa lalaki. Kapag nalaman ito ng iba, tapos na siya. Akala ko siya ay nandito para gumawa ng gulo. Hindi ko inasahan na nandito siya para sa lihim na pulong. Mas masaya ito kaysa sa disenyo ko. Kaya't pasukin na natin at mahuli siya sa akto. Ano bang nagmamadali? Tingnan pa natin. Baka may mas kapana-panabik pang mangyari. Anong klaseng kapana-panabik? Yung babaeng yon ay namatay ng isang beses. Parang ibang tao na ang bumalik. Noon, isang salita lang umiiyak na. Ngayon, mas magaling pa sa lahat ng salita. Pagkatapos ng ilang araw, maghahanap ako ng ilang tao. Sa oras na yon, siya'y mabibisto. Tignan natin kung gaano siya kaangas. Totoo naman, syempre. Sa oras na yon, mawawala ang kanyang pangalan. Ang tahanan ng Zhangguan Gong ay sayo pa rin. Haoje, napakabait mo. Narinig ko na. Bakit siya na naman? Sobrang swerte naman. Siya yan, magtago ka na. Huwag siyang makita. Bakit ako magtatago? Wala naman tayong masamang ginawa. Sino kayo? Mga tauhan ng Jinwei. Isang lalaki at isang babae. Anong ginagawa niyo sa ganitong lugar? Bakit nandito ang ikalawang dalaga ng tahanan ng duke ng bansa? At nakatago pa sa likod ng isang lalaki. Ay, ang swerte naman. Ginoong Xiao. Nakakatawa, pero sa tingin ko hindi naman talaga siya pabor. Bakit nandito si Shen Qingron? Ay nako, tapos na. Hindi ba yun ang nakababatang kapatid ko? Ito ang Prinsipe Wang. Anong ginagawa niyo dito? Ate, bakit nandito ka? Ako, pupunta ako para magdasal. Nasa likod ng dingding na ako nagdasal. Naglalakad-lakad lang ako. Naglalakad-lakad lang. Ang tatay ko ay isang opisyal sa gobyerno. Subukan yung galawin ako. Anak ng opisyal sa gobyerno. Saktong-sakto, gusto ko sanang makipag-usap sa tatay mo. Kukunin ka, di ba? Hindi ka palalampasin ng tatay ko. Siya ay kapatid na babae. Bakit ka nagmamadali? Mag-usap tayo. 8-8. Paano ka nandito? Pumunta ako para magdasal. Pero ang bunso kong kapatid, bakit nandito ka? At kasama si Ginoo Wang pa. Ako rin ay nag-aalay ng insenso. Saktong nakatagpo si Ginoo Wang. Mag-usap tayo ng ilang sandali. Bakit kailangang magtago sa ganitong lugar? Maliit na beses na lang pumunta dito. Kung makita tayo ng iba, hindi maganda sa reputasyon natin. Di ba? Sabi ng ate ko. Alam ko na. Ginoo Xiao, alis na ako. Paalam po, Ginoo. Anong gagawin sa babaeng iyon? Pakawalan na lang siya. Ang saya-saya, puti na si Shen Mingzhu. Di mo ba nakita ang itsura niya? Nakakatawa talaga. Dito pa lang tayo. Gusto pa niyang magplano laban sa akin. Mas magaan pa ang parusang ito. Hayaan muna siyang mag-alala ng ilang araw. Kapag inakala niyang tapos na, saka natin bibigyan ng malaking parusa. Ang sama mo talaga. Sa'yo rin.
Paano na nahuli nila ako at si Wang Hao? Baka sabihin ng walang hiya na yon. Kung sabihin niya, wala na talaga ako. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Inay, ano ang gagawin ko? Yung tungkol kay Wang Hao at sayo, nakita ni Shen Qingqing. Hindi pwedeng sabihin niya ito sa iba, hindi pwedeng. Huwag kang matakot, may paraan si inay. Anong paraan? Para hindi na niya kailanman masabi pa. Ang ibig sabihin ni inay ay, patay na siya minsan, pwedeng mamatay ulit. Walang masama. Kaya ba ito? Iyan sa pagkakataong iyon, nakaligtas siya. Ngayon, tingnan natin kung paano siya mabubuhay. Ayos lang, basta't mamatay siya, walang makakaalam. Sobrang labis na ito, talagang gustong patayin ka. Tingnan mo, hindi ko sila papatawarin. Akala ko, dahan-dahan lang akong maglalaro, dahil naghanap sila ng gulo. Huwag na silang magalit kung hindi ako magalang. Ano ang gagawin natin? Tayo na ang maunang kumilos. Gamitin natin ang kanilang sariling plano laban sa kanila. Hayaan silang magdusa sa kanilang mga gawa. Paano natin ito gagawin? Ganito ang gagawin natin. Narito na. Alam na, huwag kang gagawin ng ingay. Hintayin nilang pumasok. Crane. Ay. Naku, sa kalagitnaan ng gabi. Bakit kayo pumunta sa kwarto ko? Anong kailangan nyo? Ay. Huwag kang kumagat. Sige, mag-iwan tayo ng buhay. Iyan nakatipid kayo. Sabihin mo, sino ang nagpadala sa inyo? Kukukuk, bigyan sila ng itlog para matikman. Sige, gusto ko na ring subukan ang bagong itlog. Huwag mo akong takutin, sinabing ang ginang ang nagpadala sa amin. Wala kaming kinalaman dito. Ganun na lang. Ang boring naman. Magtipid ka na lang. Kung gusto mong mabuhay, tulungan mo akong gawin ito. Anong gagawin? Dalhin mo si Zhu at Shen Mingzhu dito. Sabihin mong nabigo ang misyon, dapat nilang i-report ito ng harapan. Bakit ayaw nilang maglabas ng itlog? Huwag, pupunta tayo. Pupunta tayo para ibalik. Hindi pwede, paano? Nagawa na ba ng tao? Nasaan siya? Naghahanap ba ang ginang sa akin? Kapatid, ate, ikaw. Bakit hindi pa rin ako namatay? Nainis ang bunso sa akin. Anong nangyayari kay King Yuan? Sino itong dalawang tao? Bakit sila nandito sa bakuran mo? Kami lang naman ay pumunta dito para makita si Ginang. Hindi namin sila kilala. Ginang, binigyan mo pa kami ng 500 na paunang bayad. Paano mo masasabi na hindi mo sila kilala? Kami, sabi pa ng ikalawang dalaga na kapag natapos na ang gawain, magdadagdag pa siya ng pera sa amin. Anong mayroon pang masabi ang nakatatandang kapatid na babae? Sila'y nagbabalat kayo. King Luan, ako ang iyong ina. Paano ko naman masasaktan ang iyong ina? Sigurado ka bang ikaw ang aking ina? Siyempre. Kung ganon, nais kong tanungin kung sino ang nagkamali sa pagbubuhat sa akin nang ako'y bagong panganak. Tawagin ng tao, pinatay niya kami. Nasaan ang mga tao? Saan na sila lahat? Huwag nang sumigaw, pinauwi ko na sila. Ngayong gabi, ayusin natin ang mga bagay-bagay. Ate, okay ka lang ba? Okay lang ako, kuya. Sino ang dalawang ito? Anong nangyari? Sila ay mga tao na pinadala ng ginang para patayin ako. King Wan, anong sinasabi mo? At saka, nang ako'y isilang, naligaw ako ng yakap. Naghirap ako sa bukirin ng 15 taon. Gawa rin ito ng ginang. Tatay, naniniwala ka ba? Totoo ang sinasabi ni King Wan. Hindi ganun, Ginoo. Huwag mong pakinggan ang sinasabi niya. Binigyan pa nga tayo ng 500 layang na pilak ng ginang. Yung tao ay ikinulong si ginang at ang dalaga sa dambana. Hindi ako papayagang palabasin sila ng walang utos ko. Ko ay nagkamali. Patawarin niyo ako, nakalat na ang balita tungkol sa tanggapan ng general. Si Zhu ay nagkamali sa pagtanggap ng anak na babae na hindi niya anak. Si Qianjin Guxia ay nakulong sa templo. Si Fei Qianjin Shen Mingzhu ay ipapadala rin sa probinsya. Walang masama sa kanya sa nayon. Naiintindihan ko, umalis ka na. Tapos na. Mukhang talagang nahulog ako sa batang baliw na yon. Hindi, paano ako magkakaroon ng ganitong damdamin? At marami pa siyang mga lihim. Yung token na yon. Yung manok na nakakaramdam ng tao, at pati yung muling pagkabuhay. Sige na, talo na ako. Kung gusto mo, sige lang. Kung kinakailangan, maghahanap na lang mamaya. Tao.
Anong utos, Ginoo? Maghahanda na tayo papunta sa tanggapan ng General. Ngayon eh. Sinasabi ko na susuriin ko ang kaso ni Wang Hao. Kay Miss Shen, tapos na si Wang Hao. Ginoo, gusto mong pumunta para makita ang dalaga. Hoy, kailan tayo alis? Pag nagsawa na tayo dito, wala namang ganun. Pero halos tapos na ang misyon. Paano kung magmadali ang Panginoon? Natatakot ka pa ba sa pagmamadali ng Panginoon? Ngayon, sumusunod na ako ng maayos. Basta't hindi naman nagmamadali ang Panginoon. Mabuti na rin na makapag-ipon ng magandang kapalaran. Tama, kaya't maghihintay pa tayo ng ilang araw. Nandito na si Ginoong Xiao ng Jin Yue, ang malaking dalaga. Sabi niya, gusto ka raw niyang tanungin. Si Xiao Ju ay pumunta para sa akin. Bakit siya nandito? Bakit pa ba? Nami-miss ka niya. Huwag kang magbiro, tiyak na may kinalaman ito sa kaso. Tungkol sa kaso, bakit hindi ka pa umaalis? Huwag mong hayaang maghintay sila ng matagal. Tara, tingnan natin. Bakit ka nandito, Ginoong Xiao? Yelen, nandito ako para mag-imbestiga. Anong kaso ang iniimbestigahan mo? Kaso ni Wang Hao. Kailangan kitang tanungin tungkol sa ilang detalye. Sige, okay na. Ginoong Xiao, anong nais mong itanong? Ano ang nakita mo noong araw sa templo ng lungsod? Nagkita lang sila ng pribado, at sabi pa nila na sisirain nila ang aking pangalan. Ginoong Xiao, okay ka lang ba? Wala namang masyadong problema, pero sa tingin ko ay sobra na sila. Buti na lang at okay ka. Magsalita ka naman. Huwag sayangin ang napakagandang pagkakataon na ito. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Sobrang tanga, panoorin mo na lang ako. Lene. Gagaga, itnen. Walang problema, kakaiba itong itlog na ito. Talagang kakaiba, babalik na ako at magluluto, tapos na ang mga tanong tungkol sa kaso. Kailangan ko na ring umalis. Oh, ingat ka, Ginoong Xiao. Yan he. Shen, kung may mangbuli sa'yo sa hinaharap, pumunta ka sa Jin Yue at hanapin mo ako. Sinasabi ko, poprotektahan kita, ano? Astig ako, di ba? Kung hindi dahil sa akin, hindi niya masasabing ganyan. Kanina, sobrang nakakahiya. Hindi mo dapat sabihin yan. Hindi ko pinanganak yang bata. Magkakaroon ba kayo ng ganitong progreso? Anong progreso? Ang tigas ng dila mo pero namumula ka na parang mansanas. Tapos na, tapos na. Parang tapos na talaga ako. Ay, nagmumuni-muni ka na naman. Naalala ko si Datuk Xiao. Sino ang naalala niya? Iniisip ko ang trabaho. Nang itim ang mukha sa pag-iisip tungkol sa trabaho. Itong sirang manok na ito ay tiyak na lulutuin ko rin. Ang malamig na hangin ng Nine Nether Realm. Dumating na ang Panginoon ng palasyo para magpahayag. Hindi pa ako nasasawa. Bakit ka nandito? Ikaw na ikapitong ate. Pumunta ako dahil pinapapunta na ng Panginoon ng Yinkay. Bumalik na, ikapitong ate, ang Panginoon ng palasyo. Nais lang ng mga bata na tanungin kung kumusta na ang iyong mga gawain. Halos ganun na. Gaano kalayo? Sabi ng punong guro, tapusin na at bumalik ka agad. Umuwi ka at sabihin mo sa punong guro. Hindi pa tapos. Pero narinig ko na inayos mo na. Yung tao ng may-ari ng hardin. Iyon ay sa panlabas lamang. May mga hangarin pa ang may-ari ng hardin. Anong pangarap? Gusto pa niyang mag-usap tungkol sa pag-ibig. Kailangan ko siyang tulungan matapos ang usapan bago umalis. Talagang magaling kang magpalusot. Mag-usap tayo tungkol sa pag-ibig. Hindi pa nasabi ng panauhin dito. Kakatapos ko lang mapansin. Maghintay ka pa ng kaunti. Pagkatapos pag-usapan, umuwi na. Sige, uwi na ako at sasabihin. Kailangan mong magmadali, Ate Ki. Masama ang ugali ng Panginoon kamakailan. Naiintindihan ko. Magmadali ka ng umuwi. Pwede naman. Kaya mo talagang mag-imbento ng ganito. Nagsasalita pa tungkol sa kasal. Bakit hindi mo sabihin na gusto ni Ginoong Yuan na maging reyna? Ano nang alam mo? Ito ay tinatawag na taktika ng pag-antala. Ano ang balak mong gawin para tulungan si Ginoong Yuan sa usaping kasal? Narito na naman ang Ginoong Xiao, ang malaking dalaga. Sabi nga, kapag binanggit si Cao Cao, nandyan na siya, ang bilis ng tibok ng puso. Sige na, dumating na ang iyong pagkakataon sa pag-ibig. Pupunta na ako, hindi ba't makikita lang naman? Ano bang dapat ikatakot? Ako ay isang malaking tao mula sa siyam na impyerno. Huwag kang matakot, kalma lang. Hindi ba't si Xiao Ju lang yon? Ano bang malaking bagay dito? Ginoong Xiao, bakit nandito ka na naman? Bakit hindi ka tinatanggap? Hindi. Medyo nagulat lang ako. Ay, magsalita ka naman. Kung kaya mo, subukan mo. Sige, ako na ang gagawa. Hoy, bata, bumaba ka nga dyan. Yung si Anye. Shen na. Anong nangyari? Shen Kinyu, gusto kita. Wow, nagdeklara na. Sumagot ka na. Alam kong medyo biglaan ito, pero seryoso ako. Pakakasalan mo ako kung ayaw mo. Talaga bang gusto mo? Sige, kung ganoon. Sasagutin kita. Talaga? Talaga, kapatid? Si Ginoong Xiao ay isang mabuting tao. Huwag mong gawing biktima siya. Itong ilang mga bihirang aklat na ibinigay ni Ginoong Xiao. Sobrang mahalaga. Ang galing ni Ginoong Xiao. Gwapo, magaling sa laban at mahal ka pa. Tama. Kailan kayo mag-aasawa? Naghihintay na ang tatay na magkaapo.
Ito ba talaga ang aking kapatid na lalaki? Bakit parang lumilihis ang siko? Bakit hindi dumating si Ginoong Xiao ngayon, Xiao lang? Nakaaway mo na naman ba siya? Tingnan mo kung gaano siya kabait. Araw-araw akong binibigyan ng masarap na pagkain. Huwag kang hindi makontento. Ito ba ay sa akin pang manok? Bakit parang lumihis ka ng direksyon? Hahaha, hindi ba masarap iyon? Hindi ba't masarap? Bakit hindi ka masaya? Ano ang gagawin mo kapag umalis ako? Saan man ako pumunta, napakalayo ng lugar na yon. Kahit saan ka man pumunta, matutunton pa rin kita. Sige, dapat talagang hanapin mo ako ng mabuti. Huwag kang mag-alala. Xiaoju, pwede bang samahan mo ako araw-araw sa loob ng 3 araw? Huwag nang sabihing 3 araw pa, kahit araw-araw, okay lang. King Luan. Ito ay iniwan sa akin ng nanay ko. Sabi niya, ibigay ko ito sa taong mahal ko. Ngayon, ibinibigay ko ito sa'yo. Anong nangyari kay Xiaoju? Ayaw mo ba? Hindi, gustong-gusto ko naman. Kung gusto mo, okay lang. Ay naku, maluluha na ako. Hindi na ba pwedeng hindi umalis? Ano ba talaga ang nangyayari? Wala, sobra lang akong naantig. Gago, balang araw bibili ako sa'yo ng masasarap na pagkain araw-araw. Lagi kitang kasama araw-araw. Magkasama tayo palagi. Magkasama tayo palagi. Pasensya na, si Xiaoju, niloko kita. Sabi mo, ano ang mangyayari kapag umalis na ako? Pagkatapos niyang maghintay ng 1 siglo, pupunta siya sa 9 Nether Realm. Hindi ba't makikita na kayo uli? Sige, alis na tayo. Pumasok ka sa bahay at magsulat ng liham. Kapag natapos na ang liham, alis na tayo. Tara na, hehehe. Bata, lumabas ka. Kasalanan ko, hindi ako dapat umalis. Huwag ka nang umiyak, sa huli, makakalimutan ka rin niya. Hindi niya ako makakalimutan. Hindi pwede, kailangan kong bumalik. Babalik ako sa mundo, kailangan kong hanapin siya. Pero hindi papayag ang matanda. Kahit na, mahuhuli lang ako ulit. Basta kailangan kong bumalik para makita siya. Saan ka pupunta? Tapos na. Nahuli na. Ginoo, ang aming pinuno. Bakit ka nandito? Kung hindi ako dumating, babalik ka na ba sa mundo? Hindi. Naglalakad lang ako. Naglalakad patungo sa tulay ng Wangchuan. Ano ang alam mo? Alam ko ang lahat tungkol sa mundo. Si Xiaoju, di ba? Paano niya nalaman? Ikaw. Pinapagawa kita ng mabuti. Pero ikaw, tumakbo ka na lang para sa pag-ibig. Hindi ko sinasadya. Nagtatrabaho lang ako. Pagkatapos ay naging maayos na. Huwag nang mag-ukit. Ginoo ng tindahan. Hindi mo ba ako parurusahan? Parurusahan kita sa usaping pag-ibig. May oras ba akong gawin yan? Hindi mo rin ito lahat dapat isisi sa sarili mo. Kilala mo na si Xiaoju sa nakaraang buhay. Kilala na sa nakaraang buhay. Sa nakaraang buhay, huwag ka nang magpanggap. Anong nangyari sa nakaraang buhay? Akala mo ba hindi ko alam na ninakaw mo ang elixir? Si Xiaoju sa nakaraang buhay ay isang general. Namatay sa digmaan at hindi uminom ng gamot para kalimutan. Sabi niya, maghihintay siya sa isang tao. Kaya't kilala ko si Xiaoju sa nakaraang buhay. Yelal, at hindi basta-basta ang aming relasyon. Bakit ako nagkaroon ng amnesia? Ano bang pagkakamali ang nagawa ko? Hindi yan mahalaga. Ang mahalaga ay hindi pa natatapos ang tadhana ninyong dalawa. Ano ako sa nakaraang buhay ko? Sa nakaraang buhay mo, isa kang espiritual na manok. Ninakaw mo ang aking elixir kaya ka nagkaroon ng talino. Dapat sana kitang nilaga. Pero naisip ko, hayaan na lang kitang bantayan siya. Sige na, patawarin na kita. Kaya pala ako'y isang aksidente lang. Sobrang lungkot. Pwede pa ba akong bumalik sa mundo ng mga tao? Bakit ka babalik? Gusto kong hanapin siya. Pwede namang bumalik. Pero may kondisyon. Anong kondisyon? Basta makabalik, sasagutin ko ang lahat para sa'yo. Magpatuloy sa paggawa ng tungkulin, magtipon ng mabuting kapalaran sa mundo. Kapag ang punong tagapangalaga ay humahawak ng mga pagnanasa, ang pag-alis ng galit ay isang dalawang pakinabang. Talagang salamat, Ginoo. Maaari ba akong bumalik? Maaari pa bang kumain ng inihaw na pato? Maaari kang sumama para bantayan siya. Pagbalik ko, maaari ko bang sabihin sa kanya ang tunay kong pagkatao? Pero nakadepende yon sa'yo. Kung matatanggap ba niya, nasa iyo na yon. Ilan, naiintindihan ko. Bakit hindi ka nalang diretsong pumasok? Basta, makakayang lumutang ngayon. Sa gitna ng gabi, makakapasok ka at tiyak na matatakot ang tao. Ikaw ba si King Luan? Imposible, sigurado akong sobrang gusto ko siya. Naka-illusion na ako. Xiaoju. Anong nangyari sa'yo? Hindi mo na ba ako nakikilala? Ikaw talaga, ako si Xiaoju.
Bumalik na ako. Saan ka nagpunta? Matagal na kitang hinahanap. Akala ko hindi ka nababalik. Ay, sa wakas nagkaayos na tayo. Sobrang nakakaiyak. Ay. Yelan, hindi na alis. Mula ngayon, sasamahan kita. Sige, pangako. Yelan, pangako. Huwag mo akong titigan ng ganyan. Saan ka nagpunta nitong mga nakaraang araw? Xiaoju, may sasabihin ako sa'yo. Pagkatapos mong marinig, baka medyo matakot ka. Anong nangyari? Sa totoo lang, alam ko na. Alam mo. Paano mo nalaman? Ikaw ay namatay at muling nabuhay, at yung manok na nanging itlog ng iba't ibang klase, at yung ibang piraso ng karatula, medyo isipin mo lang at malalaman mo na. Hindi ka ba natatakot? Natatakot sa anong bagay na kakainin mo ako? Sinasabi ko, ako ay zero. Hindi ka ba natatakot? Ano man ang iyong estado, wala akong pakialam. Gusto kita. Ikaw ba ay tao o espiritu? Sila ang aking mga tunay na kapatid. Sa totoo lang, galing ako sa Nine Nether Realm. Ang pangalan ko ay Meng Xiao lang. Si Shen Qingning ang orihinal na may-ari. Patay na siya. Nandito ako para tulungan siyang makamit ang kanyang hiling. At itong manok na ito ay tinatawag na Gogo. Siya ang nagbabantay sa akin. Tama, ako si Ginoong Gogo. Akala ko tapos na ang misyon, kaya kailangan kong bumalik sa Nine Nether. Kaya't ninakaw ko ito. Handa ka bang makasama ako? Siyempre, handa ako. Huwag mong sabihin ikaw ay zero. Ano man ang iyong katayuan, handa akong makasama ka. Sobrang bait mo, Xiaoju. Bodig, huwag ka nang magnakaw muli. Kapag may nangyaring masama, kailangan mong sabihin sa akin. Naiintindihan mo ba, Yelan? Hindi ba't magiging araw-araw akong kakain ng dog food? Huwag naman, Xiaoju. Sabi ng Panginoon, kilala na tayo noong nakaraang buhay. Totoo talaga. Sabi niya, noong nakaraang buhay mo ay isang general. Pagkatapos mamatay sa laban, napunta ka sa Nine Nether Realm. Noon, sobrang matigas mo. Ayaw mong makipag-usap kay Wuyu na maghihintay sa isang tao. Ako ang tiyak na maghihintay sa'yo. Paano mo nalaman? Sinasabi mo ba na magkakasama lang tayo sa susunod na buhay? Siyempre, sa susunod na buhay, magkakasama tayo. Sige, napagkasunduan na natin. Napagkasunduan na.